lagi naming nababanggit po yung 2003 case ninyo, no, na bilang dito natin kinukuha nga itong legal tenet na kung kailan deemed initiated ang isang impeachment complaint. Paulit-ulit po, yung ating mga broadcaster, yung ating mga komentarista, sinasabi lagi na ang desisyon ng Korte Suprema noong 2003, kung kailan deemed initiated yung impeachment complaint, is when it is referred to the Committee on Justice. Tama po ba yung sinasabi ko, Attorney? Tama yan. Yan yung nasa Francisco ruling, filing and referral to the Committee on Justice. Oo. So effectively ba, itong linabas po na decision po ng Korte Suprema July 25, nagkaroon ba ng pagbabago? Yun po ang sinasabi na dapat yung ito pong pagkilos kasi ng House of Representatives dito sa fourth impeachment complaint ni VP Sara Duterte, ang pinagbasihan ay yung decision po ng Korte Suprema sa inyong kaso noong 2003 when the impeachment complaint is deemed initiated. Pero ngayon, nagkaroon ba ng pagbabago na sinasabi, ay, hindi mo pwedeng i-apply yan retroactively. Kasi kumilos ang House of Representatives based on the 2003 case Francisco versus House of Representatives. Kung merong application yan, it should be applied prospectively. Ano po ang nyo? Salo Binyo tungkol po dun sa sinasabing iyon? Wala talagang pinagbago, ano. Ang ginawa lamang ng Supreme Court ay nag-interpret ito kung ano yung sitwasyon ngayon. Pero yung Francisco ruling is still a good ruling. Kung may mamamayan na magsasampa ng impeachment complaint at na-endorso ito ng isang miyembro ng Kamara, ay it will be deemed initiated. Magsisimula yung one-year bar rule pag yung complaint ay ine-refer sa Committee on Justice. Ang mabanggit ko lang, ang pagkakamali kasi ng House of Representatives dito ay hindi sa sinunod nila yung Francisco ruling na nasa House Rules on Impeachment Proceeding. Hindi nila sinunod. They skirted, no? Hindi nila inupuan nila yung mga naunang impeachment complaints at inuna nila yung pang-apat na impeachment complaint na akala nila since merong pirma ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, akala nila ay hindi na dapat dumaan sa Committee on Justice. Pero kung titingnan natin yung rules on impeachment nila, nakalagay doon na kahit ito ay nilagdaan ng 1/3 ay dapat dumaan sa Committee on Justice at ang rason dyan ay para tingnan ng Committee on Justice kung yung impeachment complaint ba ay sufficient in form and substance. Oo. So Attorney Francisco, just to just so that we get it, we appreciate it better in context and better perspective. Yung ruling po, itong laging ang sinasabi nga natin landmark ruling, yung Francisco versus the House of Representatives. Ano yung backstory po nito? Ano po yung pinanggalingan? Ano yung kaso? Correct me if I'm wrong, ito ba yung dapat po ma-impeach sana si Justice Davide? So, can you tell us, just quickly, just give us a brief background of how this became a landmark decision also of the Supreme Court, and it's always now being referenced to? Yeah, simulan ko lang yung history niya, no. In November 2001, nag-file ako ng impeachment complaint. Dinismiss ito ng Committee on Justice for insufficiency of substance. Now, kasama ang ibang mga miyembro ng Kamara, in 2002, nagsampa kami ng second impeachment complaint within the one-year bar rule. Ginawa ng House, binago nila yung rules para mabar yung second impeachment complaint. In 2003, nung unang nagsampa ang dating Pangulong Estrada laban kay Chief Justice Davide ng complaint, impeachment complaint, at ibang laban kay Justice Davide at ibang mga justices ng Supreme Court, hindi ito, na-refer ito sa Committee on Justice, pero hindi inaksyonan. Then, nagsampa yung mga kongresista sa pangunguna ng Defense Secretary ngayon ng panibagong impeachment complaint. At ito ay gusto nilang iakyat na sa Senado. Now, nagkataon na alam ko yung rules, alam ko yung binago nila sa House Rules on Impeachment, kaya nag-prepare ako ng petition. I went to the Supreme Court to ask the Supreme Court to declare as unconstitutional yung mga provision ng House Rules na binago nila. So,
sinabi dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yon at sinabi na the moment yung impeachment complaint na sinampa ng isang mamamayan at inendorso ng miyembro ng Kamara ay ine-refer sa Committee on Justice, yan, magsisimula ng yung one-year bar rule. Hindi na pwedeng magsampa ng pangalawang impeachment complaint. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.